Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Yes! Merry po ang ating Christmas, mga kapatid. Opo, ako nga po ito, hindi po kayo magtaka. Si Tuesday Vargas po ito, your guest taga-Buyo for today. Dalawang tulog na lang po at Pasko na. At wish nating maging merry ang ending na ating talakserye, di ba? Kaya naman, Team Pula, hello! Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. At ako naman po si Albi Casino. First time ko rin dito at super excited kong makigulo at makipasko. Promise, hindi ako magiging naughty. Gusto ko lang lahat tayo happy. Lalo na ang Team Puti! Okay, kakanta muna ako, Albi, ha? Sa may bahay, wow, sultry ang aming bati. Merry Christmas na malwalhati. Naku, sana nga po, bati-bati tayo ngayong Pasko. Dito lamang sa Face to Face Harapan! Ayan. Sila naman all out sa pagbibigay ng advice. Our harapang tagpayo, our guest expert sa payong legal, Attorney Karen Jimeno. Punong-puno ng pag-ibig, Dr. Love, Brother June Banaan. And our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. Siyempre, ang magbibigay tulay sa ating mainit na talakayan ngayong Pasko, narito na ang ating ninang/pambansang referee, Corina Sanchez Rojas. Ate Corin! 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 Ako, malapit na ang Pasko, Tuesday. Albi, welcome sa aming tahanan. Alam nyo naman, si Ryle at saka si Donita maagang nagbakasyon. At iniwan tayo dito sa mga problema ng bayan. Pero hindi po kami umuurong kahit Pasko. Gusto namin Merry ang Christmas ng lahat. Merry Christmas, mga kapatid. At, yes, at sana may handa na kayo sa Noche Buena bukas. Dito naman po, solusyon sa problema ang ihahain natin as usual. Kaya tayo'y magsalo-salo na dito sa Face to Face Harapan! Okay, isa na lang. Alis na. Upong pang 13 lang po, mga kaibigan, mga mama at mga sir. Ganyan ang madalas na maririnig natin sa mga barker ng mga pampasaherong jeep. At ngayong hapon, 2 barker ang magkakahulang parang totoong mga aso dahil sa agawan ng pasahero at pwesto. Paskong Pasko, syempre, ang daming pasahero ngayon, di ba? Imbis na mangaroling na lang sa mga pasahero, kapwa mainit ang ulo. Posible pa kayang magkaroon ng Paskong Merrier kay Barker? Oh, sakay na! Iyan ang sigaw ng 2 barker sa mga pasahero. Pero sila rin daw ay nagsisigawan sa isa't isa dahil sa nangyaring sapawan sa kanilang pwesto. Ayan si Bugay, siya na nga tinulungan, siya pa yung di marunong pasalamat. Ang kapal ng mukha. Yan si Nini, walang niya talaga yan. Wala siyang awa kay Bugay. Hindi niya mapagbigyan ng magbabarker na may mga anak si Bugay, kawawa naman. Magbibigayan pa ba ang 2 sa pilahan o tuloy pa rin ang gulangan? Ayun, ako naman, Paskong Pasko, bakit naman nagkakahulan sila? Hindi naman yan ang ibig sabihin ng barker, no? Diba? Totoong nagkahulan sila Tuesday. Gusto lang naman daw niya ng patas na kita. At ayaw niya sa mga hindi sumusunod sa usapan. Naku, ang tanong dyan, sino bang nag-usapan? Diba? Bugay, lumabas ka na!
babaeng barker, no? Meron po. Oo, marami, no? Maraming... Sa bahay, talagang maraming babaeng barker. Lalo na kung gabi umuwi si mister. Pero, ikaw, ang bata mo pa, gaano katagal ka ng barker? 1 taon kalahati po. Ay, 1 taon kalahati. Kanino mo naman na yan? Wala po, nagaya ko lang po kay Nine. Ah, ganon. Magkano ang kita? Ano po, 350 po. 350 sa isang araw. Opo. Kasi ang balita ko, pagka napuno mo daw yung isang jeep, Opo. 10 pesos. Opo. Pag napuno mo, ang liit nun, ha? 10 pesos. Kada jeep. Kada 10 pesos. jeep. Opo. Pero so, nakakailan para maka 350? So, 35 na sakay maghapon. Ano yung hanggang gabi? Hindi po, may oras po kasi kami. Oh, may ano? pinag-usapan po kasi kaming oras. Ano yung oras mo? 6 to 12 po ako. 6 a.m. to 12 noon, nakaka 350 ka na? Ganun karaming pasahero, ha? Opo. Saan may pwesto? Kasi po, estudyante po kasi yung inahabol namin. Saan ang pwesto nyo? Sa ano po kasi, doon po kami sa Sangandaan, parehas po kasi kami. Minsan po kasi, ang nangyayari po kasi, inaagawan niya po ako sa pagtatawag ko doon. Pinapaalis niya po ako. Okay. So, pag sinabi mong mayroon kayong usapan, anong pangalan ng isang pang barker? Nini po. Nini. Opo. Okay, nauna siya doon. Opo. Tapos sabi mo, ginaya mo siya. Opo. Ano yan? Yan ba yung dati niyang Hindi po oras? kasi sinabi po niya kasi sa akin na magtawag ka na lang kasi may bata ka, may maliit kay. Ah, may anak ka na kasi. Opo, Ilang dalawa. taon na yung anak mo? Dalawa po, yung isa po 3 taon, yung isa po isang 7 taon. Paano yung anak mo? Kasama ko rin po, si Nini po papaypay. Ah, ganun. Si Nini, kamag-anak mo. Hindi po, Nakikitulog lang din sa inyo. kaibigan lang po yun. O kaya nga, biro mo, siya pa nag-aalaga ng anak mo. Tagapaypay pa. Tapos, binigyan ka pa niya ng puwang. Doon sa pagbabarker. Nauna siya doon, sabi mo. Opo. Okay. Anong problema mo? Meron ka ng yaya, meron ka ng kaibigan, meron ka ng karamay, may nagbigay sa'yo ng trabaho. Hindi po kasi, ang nangyayari po kasi, may oras po kami, nag-usap po kami. Ang nangyayari po, inaagawan niya po ako eh. Pinapaalis niya po ako, lagi niya po ako pinagbibintangan na kabit daw po ng asawa niya. Yun naman pala. Yun ang tinatanong ko eh. Meron pa yung ibang sanga. Alam mo dito, Albi, sanga-sanga ang problema. Oo. Marami yan. Meron pang mga ugat. May ugat, maraming sanga. Ayun. Ang bunga, ayun, dalamhati. At saka Kaya siya, konsumisyon. puno na siya. Oo, di ba? So ngayon, nagkausap na kayo. Anong sabi niya? Huwag ka na magtawag dyan. Sabi niya, huwag ka na magtawag. O paano na ngayon ang kikitain mo? Kawawa naman po yung, pag di po ako nagtawag, kawawa naman po yung dalawa kong anak. Wala po akong ipapagara. So, anong gusto mo mangyari dito kay Nini? Ano gusto mo mangyari? Mapalagot siya. Bigyan niya lang po ako ng ng karapatan dun sa hindi naman po siya may-ari ng kalsada eh. Pagka nakapuno kayo, 10 piso. Eh di wala bang boss doon na pwedeng magsabi na, itong oras mo ha, itong oras mo. Walang ganon. Okay, so, tawagin na natin ang hindi raw marunong tumupad sa usapan. Totoo naman kaya yun. Alamin natin, Nini, humarap ka na! Ikaw nakapalan mukha ang babae ka, ha? Okay. Face-to-face pa, ha? Okay. Ha? Ayun. Ako may karapatan sa tawag dahil ako matagal doon. Pinasok ka lang. Pinasok na kita, ako pa nag-aalaga ng anak mo habang nagtatawag ka. Gusto ko, ikaw pa nagreklamo, tiba naman pagmumukha mo, kung anong itim mo. Wala bang usapang maayos? Totoo ba na may usapan kayo na 6 to 12 siya? Ano yung sayo? Nakiusap po siya sa akin. Oo. Pinagbigyan ko naman po. Kaso naman po, parang gusto niyang agawin, tawagan ng paho. Mas nauuna pa siya sa akin. Teka muna, ulit. Anong usapan nyo? 6 to 12 siya. 6 a.m. hanggang alas 12. Opo. Opo, okay. O, so ano ang nangyayari ngayon? Parang gusto po kasi niya, siya lang ang mabubuhay. Oh,
Hindi, sinabi mo 6 to 12. Tinatagalan niyo po yung oras. Pinatatagal niya. Hindi tumutupad. Sumusobra ka ba sa oras mo? Hindi po. Minsan po kasi kaya po ako sumasobra sa oras. Hindi ko pa po tapos yung oras. Sumisingit na po siya. Yun. So, pag sinabi mong iniiklian niya yung oras mo, gaano kaikli? Mga anong oras siya darating? Mga alas 9 pa lang po, nandun na po siya. Alas 9? Opo. Ano ka ba? Iba naman yun. Usapan. Nagkakalahating oras lang naman po kasi. Ha? Hindi lang naman po kasi kami ang nagtatawag doon. Okay. O ngayon? May iba pa. Oh. Hati-hati lang po sa oras para meron pong makain ng lahat. Okay. Alam mo, yung bigayan hindi ako naniniwala dyan eh. Pagdating sa hanap buhay, kailangan talaga malinaw ang usapan. Wala, hindi pwede yung pakiusapan, yung mga bigayan. Hindi ako naniniwala dyan. Pero ang tining po, may nabalitaan pa ako, yung anak niya, anak ng asawa ko. Kapal ng mukha mo. Oh, iba na namang sa ngayon. Galing mo. Ano na naman yun? Lahat naman ng pagbibigay, ginawa mo na, tinaiyan ka pa sa ulo. Ganon. Okay, naanakan ka daw, at ayun, inaalembong mo daw yung asawa niya. Ikaw naman, hindi ka naman daw tumutupad sa usapan. Ano ba talaga? O, sasagutin nila itong sangasangang ito ha, tungkol sa kanilang mga relasyon sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimbahan? Harapin mo face to face. Imbes magtawag ng pasahero, 2 barker ang nag-iingay po dito sa studio namin. May oras daw dapat na sundan. Pero bakit parang may palusot at agawan? Hindi lang ng pwesto at oras, kung hindi ng asawa. Ay, ano ba yan? So, sa'yo na ang jeep. Sa'yo na ang jeep ko, akin ang asawa ko. Oh, di ba? Magandang title ng pelikula yon, ha? Okay. So, sangasangang issue. Ano ba talaga? Unawain natin. So, totoo ba na inaagaw niya o nilalandi niya yung asawa mo? Opo, lagi sila magkasama. Walang katotohanan yan. Parati silang magkasama? Magkadikit sila lagi. Magkadikit? Kaya po kami magkadikit ng asawa Hindi niya totoo kasi po yun. hinahawakan po yung anak ko. Ang bata-bata mo pa, pati ba naman puto lang kamay, pinapatulan mo pa. Grabe naman. Putol na daw yung kamay. Talaga ba? Ebidensya. Talaga ba? Attorney Bugay, yung ebidensyang sinasabi mo, ano sa palagay mo ang dapat niyang ipakitang ebidensya? Makita niya kung naglalandian kami ng asawa niya. Tatanungin Ayun, niya rin sa asawa niya mismo. dapat may litrato, Tanungin niya rin dapat po may mismo sa asawa testigo. Marami kaming ganyan dito yung selosan, pero hindi mapatunayan. Kailangan mapatunayan mo. Hindi ba dapat yung asawa mo yung kausapin mo? Mahal ko kasi. Mahal niya, huwag kayo magulo. Pero pagsabihan mo kasi asawa mo. Siya kasi yung dumidikit eh. Tama ba, Bugay? Siya ang dumidikit. Opo, kasi po hinahawakan niya po yung anak ko. Malapit po kasi yung loob. Nako, Day, una, siguro humanap ka na ng bagong mag-aalaga ng mga anak mo habang naghahanap buhay ka. Oo, pero actually, hindi pa yun ang issue eh. Kalma muna tayo, ha? So, etong sinasabi natin, Attorney Jimeno, Attorney Karen, paano yun? Kailangan merong tagapangasiwa, di ba? Kailangan may leader doon na magsasabi, etong oras mo, walang pwedeng pumasok. Kasi look, that's 350 pesos a day. That's minimum wage. Kailangan nila yun. Sa batas naman kasi natin, kahit wala kayong kasulutan, yung pag-uusap ninyong dalawa ay kontrata na. So kung talagang may usapan kayo na 6 to 12 itong si Bugay, tapos sa'yo naman yung natitirang oras, susundin nyo yon sa inyong dalawa. Kasi may kontrata kayo na yun ang hatian ninyo. Pero siguro, ate ko rin yun yung importante nga dito na maghanap kayo ng asosasyon nyo para hindi magulo. Dahil sabi mo nga, may ibang dumadating din na biglang nagbabarker din para hindi magulo. Pero mamaya siguro pwede natin pag-usapan yung
transport modernization program o yung jeepney modernization program kasi merong requirement ngayon sa regulations natin na dapat may cooperative na yung mga jeepneys. Kailangan may kooperatiba na. Ito yung mga sinasabi nila mga batas ng kalsada. Di ba? Mga batas ng kalsada na kalimitan na uuwi talaga dyan sa hindi pagkakaintindihan. Sino ba sa inyong mas magaling mag-barker? Ano ba yung barker? Ano ba yung sinasabi? Paano ba nasusukat yung galing sa Oo, pag-barker? paano ba? Paano ba nasusukat? Sige nga, bigyan mo naman kami sample. Sangan-daan! Dito po sakayan, dalawa pa po, sakay po. Ayun po, sakay po. O, ikaw naman, Pas. Sakanda, wag kayo sasakay dyan sa pangit na yan. Okay lang pangit. At least mabait at malinis ang kalooban. Malinis ka looban mo, pinagsesilaw mo nga. Kesa naman ikaw, maganda ka nga, pero ang itim naman ang gilagid mo. Kanino ka sasakay? Sinong mas magaling sa kanila? Dito ako sasakay, syempre. Puti. Bias! Oh, ikaw naman Tuesday. Sa pula po ako kasi grabe po talaga. Matutusok po kayo pag di kayo sumakay dito. Pula! Mapapahamak tayo, pula! Ipula nyo, ipula! Okay. Teka muna ha, Tuesday. Albi, pakalmahin muna natin itong dalawang ating mga barker. Pakitaan nyo nga kami ng inyong style kung kayo ang magiging barker. Tuesday and Albi. Okay, go. Sandaan. Pan-13 upuan, pan-13 ate. Dalawa bayad mo. Huwag kang magulo. Umusog ka. Matutusok sila. Huwag kang magulo. Huwag ka rin yuyo ko. Baka ikaw rin mapahamak ka. Kampi tayo. Ayoko mapahamak ka. Pilipino ka taas noo kahit nakayuko. Ano na? Tatanda mo hanggang dito lang ang eyeline. Maraming papasok sa jeep. Baka makapahamak tayo. Okay, sige. Safety first. Safety, okay. Ang galing. Okay, Albi. O, sakay dito, sakay. Mga pogi at maganda lang, mga pangit dito daw. Wow, Albi! Wow! Ganon, bawal ang pangit. Ano ba yan? O, eto na, gaya ng liwanag na dala ng Christmas lights. Pag sinabi ng Pasko, tumatahimik na lahat. O, ayan. Pagdating sa Christmas lights, pipilitin nating mas maliwanagan din ang dalawang panig na ito sa pagpapatuloy ng ating talakayan dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisigawan? Harapin mo face to face. Puti. Bago pa saan mapunta, ituloy na natin ang ating harapan sa kanilang away, pati pamilya nila ay nadadamay. Kaya heto na ang kampihan. Ang kakampi muna ni Attorney Bugay, ang kanyang nanay, Maria, humarap ka na. Ano yun, Aling Maria? Kasi po, hinahanap niya sa akin si Bugay. Wala nga rin sa bahay. Ginawa niya, pinagpapatay niya yung sisiw ko. Huwag naman idama yung hayop. Tapang mo rito, tapos yung paninda ko aanuhin mo. Pumatay ka ng sisiw? Hindi naman po sinadya, hindi po pinatay, natadyakan ko lang po kasi po na... Paano mo? Hindi ako naniniwala. Teka muna, hindi naman sinasadya, natadyakan mo lang. Alam mo, Maria, ilang sisiw? 100 pieces po, 120 pieces po yun. Binibenta ko po yun araw-araw kasi yun ang pangkabuhayan namin. Lahat namatay? Meron na nabuhay, kaya lang di na rin po pwede ibenta yun kasi yung mga bata maaarte. Wow! Ano yun? Parang, magkano puhunan mo doon? Nasa 3,000 po. 3,000? Biro mo, okay. Sa ganito pagkakataon, Attorney Karen, kung mapatunayan yan at si Nini ang pumatay ng kanyang kabuhayan, literally, may pananagutan. Opo, merong pananagutan yun kasi syempre yung mga ginagawa natin na
nag-cause ng either danyos sa ibang tao or yung na tinatawag natin, nakuha niya yung o nasira niya yung kabuhayan, meron kang pananagutan doon. So, sa batas natin, pwedeng magreklamo at kailangan mong magbayad ng danyos doon sa nawalang, yung kunwari yung sisiw o kung ano man yung napatay or nasira mo, at kung ano rin yung nawala niyang kinikita doon. So, patong-patong yon. Yung, hindi lang yung nawala niya na actual, kundi yung kakayahan niyang kumita doon sa nawalang mga hayop. So, pwede. Pwede siyang magreklamo, magsampa ng reklamo. Nabarangay niyo na po ba siya? Pinabarangay ko na po siya. O, tapos? Sabi nung chairman nila ron, pagka ano na lang daw, babayaran nito. Kailan pa po yun? Kailangan ko ng pera. Okay. So, kailangan, kasi mananagot ka. Yun ang utos ng barangay. Yun ang utos ng barangay. So, parang, pagka pinagsama-sama mo, parang medyo maniniwala ka na kay Atty. Bugay, no? Na talagang hindi sumusunod sa usapan ito. Kasi ang dami mo na rin palang kasalanan. Oo. Pero, ito palang panig na ito, itong magkakampi pa lang na ito na pakinggan natin, tingnan natin. Ito po. Re-rest back para kay Nini. Ito po, Jonathan alias Putol, humarap ka na. Puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Puti, puti, puti! Ano, na-shock ka ba? Na-shock ka ba na nilipat na yung silya niya doon? Kasi po doon po siya kumampi. Akala ko naman po sa akin siya kakampi. Okay, Jonathan. Jonathan, una, paano naputol yung kamay mo? Sa machine po. Mason? Sa machine. Sa machine? Opo. Naipit. Ano yung pabrika ninyo dati? Sa papel po. Sa? Sa papel. Papel. Sinagot ba ng amo mo yan? Opo. Sinagot naman niya? Hindi, sa Muntinlupa po ito, ma'am. Kaya nga, ibig sabihin, yung amo mo, may-ari ng makina, tinulungan ka naman niya. Opo. Okay. Mahirap ang mawala ng kamay, ano? Opo. Oo, maraming ganyan, maraming nagkakaganyan sa pabrika. Okay, bakit dyan ka umupo? Kasi po, hindi po tama yung ginagawa na ng asawa ko. Nag-iinala siya ng hindi totoo. Wala naman po kami relasyon ni Bugay. Wala naman po kami relasyon yan. Kaibigan ko lang naman talaga siya. Tinutulungan ko lang rin yung anak niya. Kasi mali yung ginagawa niya eh. Kaya po, hindi naman ako pumapanig sa kanila. Tinatama ko lang yung mali niya. Ayaw niyang tumanggap ng pagkakamali. Gusto niya lagi niya itatama yung mali niya. Kahit na alam niya na nakikita ng ibang tao. Ganun. Okay. Yung tungkol naman sa, sinasabi mo wala naman kayong relasyon ni Bugay, no? Okay. Anong alam mo tungkol dun sa agawan sa oras at pwesto ng pagbabarker? Kaya naman po yan, kaya naman po nangaagaw to dahil sa pagsiselos na rin. Kaya lagi ko sinasabi sa kanya, yung oras binigay mo kay Bugay, ibigay mo. Kasi yun ang usapan nyo. Hindi porkit nagsiselos ka sa kanya, dapat mo na ba siyang agawan ng tawag? Dahil kung sa pagbabarker lang po. Okay, gusto magsalita. Kapatid ko po, Miss Curtin. Mas maganda lang po yung pagkakabangs ng nanay namin sa kanya. Anong opinion mo dito? Sa tingin ko po, sa isang relasyon po, wala naman po magaganap na pagsiselos kung binibigyan niyo po ng assurance yung kalipin niyo. Diba po? Tsaka, sa tingin ko po kasi, di ba, siya po yung kalipin niyo. Wala naman po magaganap na pagsiselos kung from the very first place po, hindi po kayo dumidikit sa kanya. Diba po? Teka, may rebuttal kami. Kahit sabihin na natin nagsiselos si ate sa kanya, dapat sinasantabi niya yung selos niya. Kasi ang usapan dito, trabaho eh. Dapat labas yun. Dr. Love, sukatan daw yata ng pagsasama ito. Kapag mali, itatama. O kahit mali, dapat kampihan. Relate yata lahat ng mga nagmamahal. Pagdating sa ganyan, sandali lang, bago ka sumagot, magbabalik ang face-to-face harapan! Puti! Harapin mo face-to-face. Puti! Ayan, bakit
bakit gano'n na lang ang tindi ng malasakit, di ba? Kay Bugay ni Jonathan. Bakit naman gano'n? Pero, di ba napag-usapan na natin itong platonic? Naniniwala ka? Oo. Pwede. Okay. So, ano sa palagay mo ang dapat gawin ngayon nitong mga hindi naman kasal? Hindi naman nagkakasundo, pero may anak. Oo. Alam nyo, hinahanap natin dito yung commitment. Walang commitment doon sa pagsasama nila eh, no? Dahil hindi nga kasal. Anytime po pwedeng tumakbo si Jonathan. Kay Jonathan muna, hanga ako sa iyo dahil bilang kapartner niya, inaasahan namin nakakampihan mo si Nini. Pero nakita mo yung kamalian ni Nini at hindi mo tinolerate, no? Hindi mo kinonsindi dito ka sa side na ito para makita ni Nini yung kamalian niya, no? Doon sa punto, Ate Kuring, ng usapan nila bilang mga barker, ito yung unwritten agreement sa karsada. Hindi kasi lahat ng mga nagtatrabaho sa karsada may mga kasunduan. Meron sila diyang kindatan lang nagkakaintindihan na. Alam mo, ang nakikita ko rito, naaapektuhan dito yung mga bata, Ate Kuring. Anong pangalan? Si Bugay. May anak si Bugay. Bugay, ang tanong ko, bakit hindi ang nanay mo ang pag-alagain mo sa apo niya? Bakit si Nini ang pinag-aalaga mo sa iyong anak? Kasi ako eh. You know, minsan ating tinitingnan dito, kinakapitalize na natin yung poverty, yung kahirapan natin. At binibigyan natin ng justification lahat ng gawin natin dahil mahirap lang tayo. Hindi tayo binuhay ng Diyos para matulog sa karsada. May mga paraan para maiangat natin ang buhay natin. At hindi nyo pwedeng i-capitalize yung mahirap lang ako, wala akong 4-piece, wala akong ganun. Tungkulin nyo na maghanap buhay at bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak nyo. Ate Kuring? Yay! Okay. Doc Camille, sandali lang ito kasi gusto ko lang tanungin kay Attorney Jimeno. Hindi ba kapag ang bata napatunayan ng DSWD na hindi mo kayang alagaan at bigyan ng tamang pagpapalaki, lalo na ganyan pa po kaliliit yung mga bata, kinukuha yan ng DSWD, Attorney Karen, Rights of Children. Oo, tama po yan, Ate Kuring. Bugay, yung mga hindi naalaga ang bata kasi may batas tayo na yung mga neglected o yung napapabaya ang mga anak ay tinatawag itong mga abused children. So, pwedeng kunin ng DSWD yung kustodiya ng anak mo sa'yo kasi hindi mo nga naaalagaan. Dapat kasi ang mga bata nakakakain na maayos at nakakapag-aral. Kaya subukan mo na siguro mag-usap kayo ng nanay mo, ni Maria, na doon na lang siguro siya kung may bahay naman sila para yung anak mo maalagaan na maayos. Protektado sa elemento. Yes. Oo, kasi mahirap na yung nasa kalye. Lahat ng sakit pwedeng mahagip. Mas magandang nasa bahay na lang. Buksan lang lahat ang bintana para hindi masulasok. Marami daw kasi kayo sa bahay kaya hindi siya doon natutulog. Ayun, yun ang problema. Okay, Doc Camille, para naman kasing ang sakit, di ba, na sila ang magkarelasyon, pero doon siya kumampi, iisipin tuloy sa mata ng iba na, di syempre may relasyon sila. Pero hindi naman yun ang sinasabi niya no? Posible naman. Mahal mo pa ba si Nini? Mahal na mahal ko po yan. Aba! Ano naman ang masasabi mo? Girl, ang haba ng hair mo. Oo nga eh. Ano? Lumalakit po yung puso ko. Nagugulat ka ba? Itong kita mo, Doc Camila, mahal na mahal pa rin daw niya, pero alam niya yung tama sa mali. Okay. Actually, nakakatuwa dito na talagang si Jonathan ay pinakita niya yung, hindi lang yung pagiging assertive niya, pero at the same time, para maging maayos. Sana maintindihan mo dito, Nini, Ako din nagtataka na sinabi mo, galit ka sa kanya, inaalagaan mo yung anak. Tapos ganito rin naman na inaalagaan niya, Bugay yung anak mo, parang nakakagulo lalo. Bakit nagkaroon ka ng tiwala sa tao na sinasabi mong galit ka?
Dahil ang dali-daling ayusin nito. Kung tutuusin, nandito yung tinatawag nating mga defenses. Yung una, ini-intellectualize. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi niya yung mga hinanakit niya, ino-overemphasize niya para sabihin niya na ganito ako, kawawa ako. Pwede rin sinasabi niya yung denial, yung sinatawag na, ay hindi, ganito talaga yung nangyari. Di ba? Yung mga ganun. Ang daming defenses na nagiging strong, pero actually nagagamit siya sa maling paraan. So, sana magkaayos kayo kasi ang dali-dali itong ayusin dahil kasi pinakita na dito ni Jonathan kung ano ang katotohanan. Correct, okay. Oh, mga eksperto na yan, ha? Sila na yung mga matatalino sa mundo. Ang problemang kailangan natin ma-solve dito, una, usapan, dali na yon. Yung nawala sa yung negosyo, hanap buhay, nawala. Tirahan, wala. Trabaho, may trabaho ka ba ngayon, Jonathan? Wala. Yan ang tunay na problema. At yan ang susunod nating susubukang solusyonan kung behave kayo, ha? May kapalit yon, may kapalit. O ano ang solusyon dito? Eto na. Mapapakanta na yata ng Peace Mass in Our Hearts. Ang dalawa nating Barker. Yun kaya ang mangyayari o tuloy ang bangayan hanggang 2025? Alamin ang kasagutan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Sinong sisimulapin mo face to face? Puti! Naku, dito po sa nakikita natin, naku, bakas na naman ang hirap ng buhay, no? Ang hirap ng buhay natin. Medyo nakakashock pong pakinggan, Nini, na nakatira ka sa bangketa. Nakakashock sa amin yon. Pati ikaw, na 19 anyos ka pa lang, 2 na anak mo, 1 taong gulang, 3 taong gulang sa bangketa din nakatira, shock na shock po ako dyan. Yan. Ako na may habag na habag kay Nanay Maria na pinagtatapakan ng mga sisiw nyo. Na yung kabuhayan nyo, nawala. At naaawa ako sa mga sisiw na yun. Hiya mo na, nasa langit na yung mga yon. Tapos, ito naman si Jonathan, ay naputulan pa ng kamay at walang trabaho. Ang hirap po talaga ng buhay ng tao. Ano po? Kaya kami po dito sa Face to Face, gusto naming makatulong. Hindi naman po sa... Kami po, ginagawa namin ito para mamihasa ang tao. Kaya lang, para lang maganda ang simula at magkasundo-sundo na, kami po ang ang talagang nag-aabono na lang. Nag-aabono na lang po kami ng konting tulong. So, Nanay Maria, yung 3,000 na nawala sa'yo, ibabalik ko sa'yo yan. Anong gagawin mo? Bibili ka ulit ng sisiw? Sisiw ulit ang ibibenta mo. So, may kita ka naman sa sisiw? Kumikita naman po. Kasi po, pangkain namin, panggastos namin sa araw-araw. Tsaka, pwede kami magbigay ng tulong sa inyo sa pamamagitan ng barangay. Yung TESDA, pwede nating ipa-guide kung paano mapalago yung 3,000 piso. Ano po? Okay ba yon? Nay, ha? Para mapalago, maturuan kayo, para mas magaling kang humawak ng pera. Kayo ba'y may mga 4-piece na? Sa Cavite po. Ilang taon? 8 taon po. Pwede pa yun. Pasok pa yun sa 4-piece? Ang 8 years old? 8 years old? O, pwede. Pwede kang humingi ng 4-piece. Kaya lang ito sinasabi namin parati. Hindi lalapit ang barangay sa inyo, kayo kailangan ng lumapit sa barangay. Kayo ang humingi ng pagrehistro, 4-piece. Paano po ako? Huwag kayong titigil hanggang hindi nyo makuha yun kasi kayo po ang naglalagay ng mga barangay captain na yan sa pwesto nila. Dapat lang sila magbigay ng serbisyo sa inyo. Tama? Pati yung disabled, PWD, may programa ang gobyerno dyan para mabigyan din kayo ng trabaho. Diba? O, okay ba? 4-piece, tutulungan namin kayong lumapit sa barangay, mabigyan kayo ng benepisyo, tapos trabaho, puhunan, o, patingnan natin atay mo. Inom ka ng inom eh. Naninilaw na yung mata mo. Patingnan na rin natin yan. Magpa-check up ka na rin. Okay ba sa'yo? Libre. Yes. Libre. O. So ngayon, ang tanong, de lahat ng ito, bibigay namin sa inyo, may kapalit. Kapayapaan ngayong Pasko. Tama? O. So, ang hinihingi lang namin, sa lahat-lahat ng yan, ipaubaya mo na sa kanya yung oras niya at huwag mo rin pakialaman ng oras niya. Pwede? Pwede po. Pwede? Pwede, promise mo. Medyo selosa si Missy. Sabi mo, mahal mo. Okay lang magtinginan na lang kayo nito. Huwag ka na lumapit masyado.
Hindi ba? Hindi ba? Oy, napatunayan din natin na pwedeng kunin ng anak mo sa'yo kung hindi mo yan ilalagay sa bahay. Huwag na sakali. O, patingnan mo sa nanay mo habang wala pang puhunan, no? Di pwede siya magbantay. Jonathan, handa ka na bang lumipat doon? Ayun! Uy! Kiss muna para bati na talaga. Kiss muna. Kiss! Yun naman pala. Ay! Eto ang gusto ko makita kung paano yumakap yung isa lang ang kamay. O, di ba pwede pa rin? Kayang-kaya. Ay, nakakatuwa, ano? Pero eto, para masiguro natin na talagang kayo'y matutulungan, may nakuna na tayo ng tulong at papakinggan ninyo ngayon ang kanya sasabihin na pwede niya ibigay. Okay. Dahil nagbati-bati kayo at pinatawag na ang isa't isa, ayan, may sorpresa kami sa inyo para sa higit na ikaaayos sa inyong kabuhayan. Kasama natin via Zoom, eto na, ang Department Head ng PESO o Public Employment Service Office ng Caloocan City, si Miss Violeta Santos. Ma'am Violeta, magandang hapon! May ilalapit na naman po kami sa inyo kasi wala naman po talagang kasiguraduhan ang pagbabarker. Ma'am, lalo pat mawawala na ang mga lumang pampasaherong jeep. Bekenemen, may tulong po kayo na magandang trabaho para kina Bugay, Nini, at dito kay Jonathan, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Corina, at sa ating mga kasama sa face-to-face. Yes po, ang Public Employment Service Office po, sa direktiba po ng ating Mayor Along Malapitan, ay nagbibigay po ng mga opportunity na mabigyan ng trabaho yung ating mga kababayan. Pwede pong mai-refer din sila sa ibang livelihood program po ng ating syudad. Lalo na't mga taga-Caloocan po yung ating pinag-ayos ngayong araw na ito. So, si Bugay po ay napakabata pa, 19 years old. Marami pa po siyang pwedeng mapasukan trabaho sa edad niya na yan. At si Nini naman, pwede rin natin siyang matulungan. I-assess lang po natin kung saan sila nababagay na trabaho or livelihood. Yun. Para naman po sa PWD, ito pong si person with disability, ito pong si Jonathan. Malakas pa ho ang katawan nito. Ma'am Corina, meron po din tayong mga partnership sa mga private company na nag-employ po ng ating mga PWD. Like ang McDonald's po, ay meron po tayong MOA with them to provide a job opportunity po sa ating mga PWDs and senior po. Wow! Ayan! O hindi ba? Yehey! Ma'am! Ano yan Hindi showbiz yan pupuntahan talaga namin kayo Yes po ma'am, i-assist po natin sila. Antayin po namin sila sa aming tanggapan sa City Hall para ma-evaluate po at ma-assess po yung kanilang mga qualifications and skills po. Palakpakan tayo! Thank you po, ma'am! Thank you po! Yay! Totoong trabaho na yan. But wait! There's more! Ipasok na ang mga dagdag na aginaldo natin. Ayan! Masuot na nga ito. Ayun, Okay. May dagdag tayong agina. Hindi para sa inyo yan, Ay, akala ko. Hindi. Para yan kay Bugay at para kay Nini na nag-aaway. Ayun. Biro nyo, dahil kayo'y nagbati at meron pa kayong pabigas. Nanay Jonathan, may pabigas pa kayo. Diba? Ay, ang saya! Mga imported pa yan, Itago nyo. Oo, para bukas ng gabi, 24, meron kayong salo-salo. Okay, ayan. Ang ganda naman. So, alam po ninyo, habang pinakikinggan ko po ang mga panauhin natin dito, lalo na ngayong magpapasko, at busy po tayo sa mga handaan natin, bakasyon, shopping, party. Ako po'y nanliliit at bumibigat ang dibdib kapag naririnig ko po ang hirap sa kanilang mga buhay itong si Jonathan, Bugay, Nanay Maria, Nini. Kailangan po talagang habang tayo ay nagbibilang ng ating mga biyaya sa buhay, tayo po ay
tumutulong din sa mga walang-wala sa buhay. At yan ang dasal at pakay at misyon ng bawat episode po natin dito sa Face to Face. Na harapin ang katotohanan ng hirap ng buhay sa bansa natin. At napakarami nating kababayan ang kailangan po ng tulong hindi lang po sa Pasko kundi araw-araw. At kami po dito sa Face to Face, harapan. Sinisikap po namin na araw-araw ang Pasko. Sa kapatawaran, batian, pagkakaintindihan at tulungan. Sana po'y maging maligaya, mapayapa at puno ng pagmamahal ang inyong Pasko. Gaano man kasimple, basta't nagkakasundo, nagmamahalan, nagtutulungan at walang kaaway. Tama? Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas! Ayan, di ba? Dahil Pasko, Bugay, and Nini, kailangan, gusto ko kayo makita magyakapan. Ngayon na, ngayon na. Ayan! Yee! Merry Christmas! Merry Christmas! At, syempre, pati mga sausawero at sausawera, uuwi rin ng masaya. May gift basket kayo mula sa amin dito sa Face to Face!